Sa halaman ng Pastor natin po. Praise the Lord. Salamat po, Pastor Ariana. Isa pong mapagpalang bagong umaga po sa ating lahat. So, bago po ihayag ang kanyang banal na salita, samahan po niyo ako sa maikling panalangin. Tunay nga po, God, dakila ka at makapangyarihan na patuloy na kumikilos sa buhay ng bawat isa. Maging sa mga salita mo na amin nga pong pag-aaralan sa umagang ito, dalangin ko, Diyos, na patuloy na mangusap ka sa bawat puso. Banal na Espiritu, salamat din po sa iyong presensya sa pangalan ng Jesus. Amen. Praise the Lord. So, sa umagang ito mga kapatid, ang ating pong pag-aaralan, ang topic po natin this morning, it is about right thinking. Yung bang mag-isip ng tama, pag-iisip na mabuti, yan po yung ating pong pag-uusapan sa umagang ito. Ang text po natin, it is found in Philippians 4 verse 8. So ang sabi po dyan sa Philippians chapter 4 verse 8, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Alam po ninyo ito pong verse ng Philippians 4:8 na ito. Ito po yung ating salamin with regards kung anong klase ng kaisipan meron tayo. Kaya maganda pong i-memorize itong Philippians chapter 4 verse 8 mga kapatid. Dahil kung yung iniisip po natin ay qualified dito sa Philippians 4 verse 8, isipin natin. Pero kung hindi po siya qualified dito sa Philippians 4:8, huwag natin isipin. Kasi ang sabi diyan, ano man yung tama, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Okay? So kung hindi po siya qualified dito sa Philippians 4:8, ay naku, huwag na po natin isipin. Dahil baka po tayo ay ikakapahamak lamang po kung anong klaseng kaisipan meron tayo. So sabi nga natin kanina, right thinking. So napakainam po na ang bawat isa sa atin ay mabago po yung klase ng kaisipan meron tayo. Even right now, alam ko po ng bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang iniisip, di po ba? May kanya-kanyang nandun sa isipan natin. Pero alam ko ninyo mga kapatid, ang kagandahan po ng mayroong salita ng Panginoon ay tuturuan po tayo maging sa klase ng kaisipan meron tayo. So, how to think right? Paano ba tayo mag-isip ng tama? Magandang katanungan po yun. Okay. So, paano nga ba tayo mag-isip po ng tama? Ayan. Number 1 natin, kinakailangan natin ng renewed mind. Ibig sabihin, isang klaseng kaisipan na ito po ay binago. Binago ng Panginoon. Kaya sa ating text, sabi po doon, ay sa ating supporting verse, in Romans 12 verse 2, sabi po doon, do not conform to the pattern of this world. Alam po ninyo, itong mundong ating ginagalawan mga kapatid, napakaraming mga bagay-bagay na nangyayari. Na kung titingnan po natin, it will affect us. Kaya nga po, maging sa ating klase ng kaisipan, kinakailangan talaga na mabago yung klase po ng kaisipan natin. Sabi po dyan, do not conform to the pattern of this world, but be transformed, mabago, by the renewing of your mind. Pagbabago po kung anong klaseng kaisipan meron tayo. Then, you will be able to test and approve. Malalaman po natin what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So, dito makikita po natin para makita natin ano nga ba ang naisip ni Lord sa buhay ko, kapatid. Napakahalaga po na sabi diyan, kinakailangan na magkaroon tayo ng renewed mind. Mabago yung klase ng kaisipan natin. Dahil kung mababago yung klase ng kaisipan natin, malalaman natin ngayon
kung ano nga ba yung perfect, ano nga ba yung gusto ng Panginoon sa buhay mo at sa buhay ko. Kaya alam ko ninyo yung kasing kaisipan natin, makapangyarihan yan. Kahit na nandyan po kayo na nakaupo lamang, maaaring yung isipan naglakbay na. Marami sa atin dyan, ang iniisip baka nakarating na sa ibang lugar, nakarating na sa bahay, na-meet na kung ano, sinong tao yung mga gustong makilala sa isipan. So, maraming nangyayari po sa isipan ng isang tao, which is, ang nais po ng Panginoon, magkaroon po tayo ng renewed mind, kaisipan na pag-iisip na katulad ng ating Panginoong Jesus, upang sa ganun po ay mabago ang takbo ng buhay natin. Unless kasi na hindi po mababago yung klase ng kaisipan natin, mga kapatid, mananatili rin po tayo kung anong klaseng buhay meron tayo ngayon. Gusto ba natin mabago? Maging ang ating sitwasyon, ang mga nangyayari sa buhay natin? First, mga kapatid, renewed mind. Baguhin po natin yung klase po ng kaisipan meron tayo. Another po, kung paano po tayo dapat mag-isip ng tama. Sabi po dyan, take every thought captives to obey Christ. No. Ibig sabihin, yung mind natin, yung isipan natin, nandun po sana na ito po ay marunong sumunod sa ating Panginoong Jesus. In literal, pag meron tayong napapakinggan, di ba minsan meron tayong narinig, ayan, tumitimo sa ating isipan, no? And then mamaya, iniisip mo na, mamaya, nangyayari na, ginagawa mo na. So ganito po kasi ang sitwasyon sa mundong ito. Kung ano yung iniisip ng tao, siya nang ginagawa. Kaya kinakailangan po na magkaroon tayo ng controlled mind. Na ang sabi dyan sa salita ng Panginoon, take every thought captives to obey Christ. That is in 2 Corinthians chapter 10, verses 4 to 5. Okay, sabi ulit sa kanyang salita, the weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. No? Yun pong weapons po natin or armas natin sa mundong ito. Alam po ninyo mga kapatid, sabi po dyan sa salita ng Panginoon, hindi po ito yung armas na ginagamit sa mundo, kundi ito po ay meron siyang kapangyarihan para mawasak ang anumang gawain ng dyablo, lalong-lalo na sa isipan ng tao. Verse 5, ang sabi dyan, we demolish arguments. Ayan. Kaya kung medyo yung katabi mo ay nag-argue kayo, sandali, sabi niya sa kanyang salita, we demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. Kaya yun pong klase ng kaisipan, meron tayo. Kinakailangan po yan na i-alay natin sa Panginoon. I-surrender natin sa Panginoon. Maging yung klase po ng pag-iisip, meron tayo mga kapatid, ay kinakailangan mabago. Kasi sabi ko nga, kung ano ang iniisip ng tao, ay siya niyang ginagawa. Kaya kung kinakailangan mabago, kaya kung nag-iisip tayo ng hindi tama, ang nangyayari po, gumagawa tayo ng hindi tama. Pero kung nag-iisip tayo ng mabuti, ay makikita rin natin na ginagawa po rin natin ay kabutihan. Kaya sabi ko nga, unless na ang klase ng kaisipan natin ay mabago, mababago rin po ang takbo ng buhay natin. Kaya tingnan natin mga kapatid, anong klaseng kaisipan ba meron tayo? Yung bang pag-iisip natin ay kaisipan ba ni Kristo? Remember it, pag sinasabi po natin na tinanggap natin ang Panginoong Jesus as our Lord and personal Savior, ibig sabihin, lahat na po ng parte ng katawan natin ay pag-aari ng Panginoon. Maging ang pag-iisip natin, maging ang isipan natin mga kapatid, yan na po ay kaisipan ni Kristo.
So dapat mag-isip po tayo na katulad ng ating Panginoong Jesus. Dahil alam ko po ng ating Panginoong Jesus, ang iniisip po niya ay palaging tama, palaging mabuti. So ganun din po dapat ang bawat isa sa atin. Na mag-isip po tayo ng mabuti, mag-isip po tayo ng tama upang sa ganon, ang mga gagawin at ginagawa din natin ay tama at mabuti sa mata ng Diyos, maging sa mata ng ating mga kapwa-tao. Kaya napakalaki po, mga kapatid, ng impact ng pag-iisip ng isang tao. Kaya napakahalaga na tunay nga po na ang klase ng kaisipan natin ay mabago. Another po na kinakailangang mag-isip tayo, sabi ko dyan, set your minds on things above. So, dapat pagtuunan po natin ng pansin. Yung klase ng kaisipan po natin ay yung mga bagay-bagay na nakakalugod sa mata ng Diyos. No? Alam natin kung ano ba yung mga bagay-bagay na nakakalugod sa mata ng Diyos. Kaya nga po, tayo ay nag-aaral ng kanyang salita upang sa ganun ay malaman natin kung ano nga ba yung naisip ni Lord sa buhay natin. Ano nga ba yung mga bagay-bagay na dapat nating gawin upang malugod ang Diyos sa buhay mo at sa buhay ko, sa buhay nating lahat. Sabi po dyan, set your minds on things above. Mga bagay-bagay na nakakalugod sa mata ng Panginoon. Colossians 3 verse 2. Sabi niya ulit sa kanyang salita. In Colossians chapter 3 verse 2, set your minds on things above, not on earthly things. Kasi alam po ninyo, kung yung isipan po natin ay hindi po nakaset sa Diyos, kundi sa mundo, alam po ninyo, mapapahamak po tayo mga kapatid. So alam ko po na sa ating buhay napahamak tayo kasi nga yung mind natin hindi po nakaset on things above, kundi nakaset on things dito sa mundo, no? Sa mga nangyayari sa mundong ito. Kaya marami po sa atin ang napahamak mga kapatid, no? At tunay at totoo na mapapahamak po ang bawat isa kung yung klase ng kaisipan natin ay hindi po ito nakatuon sa Diyos. Kung sa mundong ito, kasi napakaraming mga bagay-bagay na pwedeng manghila po sa mundong ito, na kung bibigay po tayo sa takbo ng buhay sa mundong ito, mapapahamak po tayo mga kapatid. Kaya nga po, nandyan ang Panginoon. Sinasabihan po tayo ng Panginoon na ang nais po at ang dapat nating gawin ay ang mga bagay-bagay na nakakalugod sa mata ng Panginoon. Dahil kung nakafocus po tayo sa Diyos na lumalang ng langit at lupa, alam ko po na hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Sa mundong ito, maraming testing, maraming trials. No, talagang nangyayari po yan sa buhay natin. Pero ang kagandahan, kung merong Kristo sa buhay natin, merong tutulong, merong aagapay, kung ano man ang gagawin natin, at mayroong magtuturo sa atin ng tamang desisyon upang sa ganon ay hindi po mapariwara ang buhay natin. Kaya mga kapatid, napakainam po yung ganitong mayroong Bible study. Kasi the more na nalalaman natin, ano-ano nga ba yung mga bagay-bagay na nakakalugod sa mata ng Diyos? Actually po, ito pong fellowship na ito, itong Bible study natin right now, this is one thing na napakahalaga po sa mata ng Panginoon. Na nagbibigay po tayo, binibigyan po natin ng pagkakataon ng oras, na sa pagkakataon na ito ay makapiling natin ang Diyos na mapakinggan natin ang salita ng Panginoon. At kung ang salita ng Diyos na ating napapakinggan ay may kalakip na gawa, of course mga kapatid, ang magiging bunga po nito ay magiging mapayapa, magiging maayos ang takbo ng buhay natin. Okay, another na kinakailangan gawin po natin, sabi po doon is, do not be anxious about anything. Yan. Do not be anxious about anything. Ibig sabihin, huwag kang mabahala sa lahat ng bagay. Kahit na may testing, kahit na may trials,
Sabi ng Panginoon, huwag tayong mabahala. Kasi alam po ninyo, pag nabahala po tayo sa mga testing trials na nangyayari sa buhay natin, yan na po ang laman ng isipan natin. Kaya sabi ni Lord sa atin, do not be anxious about anything. Kaya kahit na may testing, may trials, may problema mga kapatid, may kabigatan na nangyayari, huwag kang mag-focus dyan. Kasi alam natin na walang problemang mas malaki kaysa sa Diyos na pinakamalaki at pinakamakapangyarihan sa lahat. Yan po yung iisipin natin mga kapatid. Kaya sabi ni Lord, do not be anxious about anything. And Philippians 4:6-7, sabi niya ulit sa kanyang banal na salita. Okay, yan. Do not be anxious about anything. Huwag daw po tayong mabahala sa lahat ng bagay. But in every situation, sa lahat ng pagkakataon, ano po yung gagawin natin? By prayer and petition. Manalangin. Ang tanong, kumusta na po ang prayer life ng bawat isa sa atin? Nanalangin ka ba kanina, kapatid? Uy, pakitanong mo naman yung katabi mo dyan. No, nanalangin ka ba kanina? Uy, sana nanalangin po tayo. Nasabi man lang natin kay Lord na, Lord, salamat sa umagang ito. Bagong buhay, bagong kalakasan. Yun lamang po, bumangon tayo kaninang umaga. Napakalaking biyaya na ibinigay ng Panginoon at nasilayan pa po natin ang mundong ito. Na kahit na ganito po ang mundo, pero alam po ninyo, nag-i-enjoy pa rin natin. Lalo na pag alam natin na kasama natin ang Panginoon. So sabi ko dyan, do not be anxious about anything, but in every situation, sa lahat ng pagkakataon, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. So ialay lang po natin yung ating mga panalangin sa Panginoon, yung ating mga kabigatan, yung ating mga kahilingan, yung mga naisin natin sa buhay natin. No, daanin po natin yan sa prayer mga kapatid. Dahil ang Diyos po natin, He answered prayer. Siya po ang Diyos na tumutugon sa lahat ng kahilingan natin. Kung taimtim po yung ating panalangin, alam po ninyo yung panalangin na taimtim, na galing sa kaibuturan ng ating puso, 100% yan, sinasagot yan ng Panginoon. Kaya kung manalangin po tayo, siguraduhin mo kapatid, na galing yan sa kaibuturan ng iyong puso. At yan ang panalangin na instant na sasagutin ng Panginoon. Kaya kung gusto po natin na sagutin ni Lord yung ating mga panalangin, ay talagang idaan po natin mula sa kaibuturan ng ating puso na tayo po ay magpakumbaba, humingi ng awa at habag sa Diyos. Dahil tunay po, ang Diyos, alam niya ang sitwasyon ng bawat isa. Alam ng Panginoon kung ano ang buhay po natin mga kapatid. Alam niya ang nangyayari sa iyo. At alam niya kung anong klaseng kaisipan meron ka ngayon. Kaya nga po salamat sa kanyang salita. Dahil tinuturuan po tayo ng Panginoon na sabi niya dyan, ihayag natin sa kanya anuman ang mga karaingan ng puso natin. At ang sabi doon sa verse 7, ang pangako ng Panginoon, sabi po niya, and the peace of God, at ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos, sabi diyan, which transcends all understanding, magkakaroon kayo ng kaunawaan mga kapatid, will guard your hearts, gwagwardyahan niya ang puso natin, ang isipan natin sa ating Panginoong Jesus. Kaya mga kapatid, napakainam na tunay na isinasali natin sa buhay natin ang Panginoong Jesus. Remember, sabi din sa kanyang salita, wala po tayong magagawa kung walang Kristo na nag-ahari sa buhay natin. So dito makikita natin, pag ibinigay na po natin sa Panginoon, hayaan na natin ang Panginoon na siya po ang kikilos sa buhay natin. Hindi ipinag-pray mo, hindi babalikan mo, sasabihin na Lord, kailan po ba matatanggap yung kahilingan ko, yung sagot ng aking panalangin? Mga kapatid, pag inialay na po natin sa Panginoon,
No? Hayaan na po natin na may gagawin ang Diyos. Maniwala po tayo, manalig tayo na may gagawin ang Diyos. Dahil ang Diyos po na pinaglilingkuran natin ay Diyos na makapangyarihan, wala pong makahihigit sa Kanya. Kaya kung totally na inialay po natin ang buhay natin sa Panginoon, meron at meron siyang gagawin, mga kapatid. At ang panglima po natin, yan, number 5, the last one, sabi natin, how to think right? Kinakailangan na we need to live according to the Spirit. Kasi kung wala pong Espiritu ng Diyos na naghahari sa buhay natin, hindi tayo makapag-isip ng tama. Na ang klase pa rin ng kaisipan meron tayo ay kaisipan na mula kay Diablo. That's why it's very, very important to have the Spirit of God. So paano ba tayo nagkakaroon ng Espiritu ng Panginoon? Diba? Mula noong tayo nag-umpisa, ayan, palagi pong nababanggit. Para tayo magkaroon ng Espiritu ng Panginoon, ay kinakailangan magsisi sa ating kasalanan, and we need to open our hearts and accept Jesus Christ as our Lord and personal Savior. Na nandun na sinasabi natin, na Lord, tinatanggap kita bilang aking Diyos na buhay at Diyos na tagapagligtas. At ang panalangin na yan ay makapangyarihan dahil may ginagawa pala, mga kapatid, dahil sumasa atin ang Espiritu ng Diyos. And I believe, pag tinanggap po ng bawat isa ang Panginoong Jesus, the Spirit of God is within us. At ang Espiritu ng Panginoon, yan yung nagpapatunay na ikaw ngayon ay anak ng Diyos. Because God is Spirit, mga kapatid. At meron na tayong Espiritu ng Panginoon, so meron ng DNA na tinatawag. Nagpapatunay na ikaw at ako ay anak ng Diyos. Dahil meron ng Espiritu ng Panginoon. So meron na pong maggagabay sa bawat isa sa atin. Sabi doon sa Romans 8, verses 5 to 6. Tingnan po natin ang salita ng Panginoon. And Romans 8, verses 5 to 6. Those who live according to the flesh have their minds set on what the flesh desires. Kaya kung tayo po ay mamumuhay sa mundong ito, na ang layaw ng katawan pa rin natin, mga kapatid, ang ating ginagawa, sabi diyan, yung klase ng kaisipan din natin, ang laman ng klase ng kaisipan natin, it is with the layaw ng katawan. Kaya sabi diyan, but those who live in accordance with the Spirit, pero kung ang Espiritu ng Diyos, no, siya ang maghahari, siya ang mangunguna, at siya ang sinusunod natin, have their minds set on what the Spirit desires. Tunay na mababago din yung klase ng kaisipan, meron sila. Dahil mag-isip na ang klase na ng kaisipan natin ay katulad ng Panginoong Jesus kung paano nag-isip. Dahil meron Espiritu ng Diyos na naghahari sa buhay ng isang tao. And verse 6, sabi niyo ulit, the mind governed by the flesh is death. Kaya kung hindi po mababago ang klase ng kaisipan, meron tayo, mga kapatid, ang kahahantungan po nito ay kamatayan. But the mind governed by the Spirit is life and peace. Pero ang klase ng kaisipan, nasabi diyan na ang kumikilos, no, ay ang Espiritu ng Diyos, magkakaroon po ng buhay at kapayapaan. Kaya ito po ang nais ihayag ng Panginoon sa bawat isa sa atin, na dapat po mabago po ang klase ng kaisipan. Meron tayo, mga kapatid, upang sa ganon ay mababago rin po ang takbo ng buhay natin sa mundong ito. Kaya tingnan po natin kung paano po tayo mag-isip. Remember, kung sinasabi po natin na may Kristo na naghahari sa buhay natin, mag-isip po tayo na katulad ng ating Panginoong Jesus. Dahil kung hindi mababago ang klase ng kaisipan, meron ang bawat isa sa atin, mananatili po na ganyan ang buhay mo, kapatid. That's why it's very, very important
na mabago ang klase ng kaisipan, meron tayo. Kasi ang tao, kung ano ang iniisip, siyang ginagawa, isn't it? Kahit na minsan kumakain ka, no? Bigla na lamang naisip mo, ay, ang gagawin ko pala, magsi-cellphone. Kinuha mo na yung cellphone mo, nag-cellphone ka na. Kasi yun na yung laman ng isipan mo. Kaya kinakailangan, we need also to control our mind. Kaya nga dapat mabago ang klase ng kaisipan. Meron tayo. So sabi natin kanina, how to think right? Kinakailangan ang renewed mind. No, maging klase ng kaisipan na katulad ni Kristo. Sabi natin, take every thought captives to obey Christ. Yung klase ng kaisipan natin, surrender natin sa Panginoon. Sabi natin kanina, another is that set your minds on things above. No, dapat yung isipan natin, mga makadiyos na bagay-bagay na gagawin natin sa mundong ito. And then, sabi natin ulit, do not be anxious about anything. Sa lahat ng pagkakataon, huwag tayong mabahala. Pag may problema, huwag yun yung palaging iniisip natin, kundi idaan po natin sa panalangin. Because we know that God answers prayer. And sabi natin, live according to His Spirit. Hayaan natin ang Espiritu ng Diyos na naghahari sa atin. Yan po, mga kapatid, ang siyang gumabay sa bawat isa sa atin. Ang last verse natin, it is found in 1 Corinthians 2 verse 16 as our conclusion. Dito po tayo magtatapos sa verse na ito. Nang sabi niya, for who has known the mind of the Lord, so as to instruct Him, but we have the mind of Christ. Kaya mga kapatid, kung titingnan po natin, sino nga ba sabi diyan? Ang mayroong mind of Christ, no? Para magturo. Sinagot siya, but we have the mind of Christ. So, ibig sabihin, pag totoo at tunay na may Kristo na naghahari sa buhay natin, maging ang klase ng kaisipan natin ay kaisipan na rin ni Kristo. Kaya makakapamuhay po tayo ng may kapayapaan sa mundong ito, kahit na anuman yung sitwasyon na nangyayari, yun pong mind natin ay peaceful pa rin, at yung mind po natin ay still pa rin na tamang mag-isip. And remember, no, right living is the result of right thinking. Ulitin po po. Right living is the result of right thinking. Kaya ang tamang buhay sa mundong ito ay resulta ng tamang pag-iisip. Kaya salamat kay Lord dahil napakinggan natin ang kanyang salita sa umagang. Let's pray. Panginoon, salamat o God sa buhay po ng aking mga kapatid. Salamat sa mga salita mo na tunay nga po ang nais mo o God ay mabago ang aming mga kaisipan. Na tunay nga po na sinabi mo sa iyong salita na kung tinanggap ka namin as our Lord and personal Savior, lahat na po ng parte ng katawan namin, maging ang aming kaisipan ay pag-aari mo na, Panginoon. Kaya dalangin ko, God, na sa bawat kapatid ko, ang klase ng kaisipan meron kami, Panginoon, ay klase ng kaisipan mo, Panginoon Jesus. Na kami po ay marunong mag-isip ng tama upang sa ganun po ay maaayos po ang buhay namin. Dahil kung hindi po mababago ang klase ng kaisipan, meron ang bawat isa, hindi rin po mababago ang kanyang buhay. Kaya napakahalaga, Panginoon, na ang bawat isa ay magkaroon ng mind of Christ. Kaya, Panginoon, sa pagkakataon na ito, patuloy na pinagkakatiwala ko sa iyo ang aking mga kapatid. Gabayan mo po sila, tulungan, Lord, nang bawat isa ay makapamuhay ng naaayon sa iyong pamantayan. Maraming salamat, O God,
at ibinabalik ko sa iyong mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you all, mga kapatid. Balik po sa ating text. Palakpakan po natin ng Panginoon sa kanyang salita. Muli, salamat po, Pastor Sonia. God bless po. Pagpatuloy po tayo. Dadapin po tayo sa presentation at patutoo.